Ang sugo ni Yorme nagparamdam na. Unang arangkada pa lang, sumala na. Anong akala mo, porkit may banat ka sa pangalan, ay hindi ka na babanatan? Ako po muli ang iyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At galing po ito kay Balita Hub. Nasa description po yung link na kanyang channel. Pwede nyo po siyang bisitahin at suportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy mga tagapanood, hinihikayat ko po yung mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na mag-subscribe po. I-hit na rin po notification bell para ma-update po sa mga bago pang video na ating ilalabas. So simulan na po natin reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong matinding patama nito, itong pasimpleng patama itong si Boboy Villar dito kay Master Joey De Leon mga kababayan. At dito matatalakay din natin yung nangyari dun sa segment ng Cheese Spaghetti na kung saan masasabi natin na napahiya ng matindi mga kababayan itong si Banat Bay. At masasabi din natin napahiya si Banat Bay kay Yorme. Pero bago natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, inihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng video. Ayun, mega shoutout po ha! At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Yung ating pag-uusapan mga kababayan, dito tayo magsisimula sa pagmumukha ni Banat Bay. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, hindi dapat ako magla-live. Kaso nga lang may mga nakita tayong video na kung saan mga kababayan talagang masasabi natin na talagang mismong mismong yung programa na or yung segment na ng Tape Bulaga ang nagbaon sa kasinungalingan ni Banat Bay. Bakit? Kasi kahapon sa Cheese Spaghetti mga kababayan, actually nung isang hapon pa ito, may nakita tayo dito na magpapatunay na nagsisinungaling talaga si Banat Bay. Ano po, na basta lang makapira, basta lang makagawa ng video para lang ipagtanggol yung kanyang bossing. So ito, i-play muna natin itong kay Banat Bay. Sabi ko, bakit wala ka security? Pwede ka naman mag-security. May mga kung hindi man security yung police, mga bouncer. Nga pala si Manuel Beck, ang camera 2 ng G sa Gedli. Ito naman si Tata, ang aming bouncer ni Yorme. Wait lang, ba't parang putol yung mga ulo nila? Sala yung pagkaka-edit ko, sorry mga kababayan, mga putol yung ulo nila. O hindi ko to pinugutan ha. Wait lang, liitan lang natin. Kasi parang mga putol yung ulo nila. Liitan natin tapos sabaan na lang natin to. Ayan. Kasi parang putol yung ulo nila mga kababayan eh. Ito. Alright. Yan. Para hindi naman sumamalog sa atin ni Banat Bay. Yan. Ito, ulitin natin. Sabi ko, bakit wala ka security? Pwede ka naman mag-security. May mga kung hindi man security yung police, mga bouncer. Nga pala Sabi ni Kuya Brickong, pera lang yan. Ay bakit Kuya Brick, naaamoy mo na ba? Nako po mga tagapanood, may naaamoy po kung hindi maganda sa ginagawa ni Banat Bay. Bakit po siya lumipat sa showbiz? Gayong ang nire-reaction niya po, ang mga binabanata niya po nasa politika. Parang humingi na po ata si Yorme ng rescue mga tagapanood Mukhang hindi po kinakaya ni Yorme yung mga defender ng TVJ at humingi na po siya ng rest back kay Banat Bay. Biruin mo, unang arangkada agad di Banat Bay, sablay po agad yung kanyang sinabi. Dapat kasi nanatili na lang siya doon sa kabila sa political vlog at hindi siya lumipat dito sa showbiz. Sa bagay po mga tagapanood, baka totoo po talaga siguro yun na kailangan na ng rest back ni Yorme at talagang hindi na po talaga kinakaya. Yung mga defender ng TVJ, matindi po talaga magdepensa sa TVJ. Sila po, wala po silang maayos na defender. Nakakuha nga po sila ng vlogger. Ang kaso nga lang po, wala daw pong utak.
Yun po yung sabi ni Idol Jack Magnus nakaraan. Kasi sabaw mag-isip yun mga tagapanood. At eto na ngayon, medyo mahilab-hilab to. Medyo may laban to. Kaso nga lang, unang salpok pa lang po ni Banat Bay, medyo sablay na po agad siya. Parang pinalalabas niya po sa sinasabi niya dito na hindi kumukuha ng bouncer si Yorme sa kanilang programa, sa kanilang pag-iikot, sa kanilang segment po na G sa Gedli. Pero sa pool kaagad, nakakuha po kaagad ng ebidensya yung mga defender na sablay po ang sinasabi ni Banat Bay. Ikaw talaga, Banat Bay, hindi ka talaga nag-iisip. Pag eto napanood ni Ben Barubal, sigurado sa pool ka na naman. Ang tindi mo talaga, Banat Bay. Wala ka talagang kadala-dala no? Pinupog ka ng atake doon sa political vlog mo dahil puro sablay ka. Ngayon lumipat ka po dito sa showbiz naman. At dito ka na naman nagkalat ng lagi mo. Grabe ka talaga no. Matindi po talaga siguro pangangailangan ni Yorme ngayon mga tagapanood na tagapagtanggol nila. At talagang si Banat Bay na ang kanyang pinatawagan. Susunod na po dyan yung iba pong Alipores na defender din po ni Yorme. Ay, mega love shoutout ha. Ma'am Lisa Garcia, King Vlogs. Ay, thank you po. Pakapi lang po ito. Ay, thank you po sa pangkapi ha. Ay, yung mga nagbibigay dyan ng pangkapi, maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Thank you po. As Kuya Brecom talaga, puro puro kalokohan kayo ha. Putulin na yan. Si Manuel Beck, ang camera 2 ng G sa Gedli. Ito naman si Dada, ang aming bouncer ni Yorme. Tandaan nyo ang kulay ng damit ng mga bouncer ha. Kulay puti. Tandaan nyo po ha. Baka mamaya malito kayo sa makikita nyo. Ang bouncer ni Yorme at Boy. Actually, parang si Kuya Dada nga yung humawi ng kamay ni ate pero di na natin isasali yun. Baka mag-viral pa. So anyway mga kababayan, ito na, punta na tayo sa topic natin. Kung makikita nyo, di ba, sabi ko nga sa inyo, basta lang may pagtanggol, di ba, Banat Bay, yung kanyang bossing. Pero hindi niya alam mga kababayan na talagang mismong yung G sa Gedli na ang nagdidiin sa kasinungalingan nitong si Banat Bay. So tingnan natin na itong video ito mga kababayan. Yan. Hello po! Wait na lang ha. Kung makikita nyo mga kababayan, yung nakaganon o yung nakatibang ganon, yung nakaganyan niya, nakaganyan ha. Kung makikita ninyo, etong si kuyang to, yung nasa may banda, yan yung nakaputing yan. Bouncer po yan. Uulitin ko ang kulay ng damit ng mga bouncer ni Yorme, mga puti. Bilangin natin. Hello po! Eto. Kung makikita nyo dito sa part na ito, yung isang matabang lalaki, isa. Tapos sa likod, dalawa. Tapos meron pa sa gilid, 3 bouncer na malalaki ang katawan ng kasama ni Yorme. Tapos sasabihin ni Banat Bay, pumapasok daw si Yorme sa iskinita sa mga nasusugod bahay nila nang wala daw pong kasama na kahit isa man lang na producer ng tape Bulaga. Pero ito na nga yung isang patunay mga kababayan, kita nyo ba? Ito dito sa part na ito. Hello po! Ayan diba? Isa. Hello po, nanay, ingat po kayo nanay. Baka po... Sabi ni Buboy, nanay, ingat po kayo nanay. Baka kayo po ay malisan ko ng mic, de joke lang. Anyway mga kababayan, ito kasi yung isang patunay talaga na talagang si Banat Bay, yung sinasabi ni Banat Bay, hindi dapat natin pwedeng paniwalaan. Bakit? Kasi unang-una, yung ginagawa talaga ni Banat Bay para ipagtanggol yung kanyang bossing, talagang gagawin niya lahat yon. Kasi nga naman, ito para sa akin na in my own opinion, pag hindi na kaya nung kanyang bossing yung mga paliwanagan, mga kababayan, si Banat Bay na yung underdog. Hindi naman underdog, kumbaga pinaka parang lumalabas para mangagat. Para tumahol mga kababayan, gano'n na lang. Ang problema nga lang kay Banat Bay kasi hindi siya nagre-research kaya napapahiya siya minsan doon sa kanyang mga ibinabalitang inilalabas. Lalo na ngayon, since alam nga natin na mainit ang usapin pagdating sa noontime show, pagdating dito sa hindi pagkakaunawaan ng TVJ at saka ng Tape Incorporated, kung makikita ninyo kada paliwanag ni Banat Bay patungkol sa hindi pagkakaunawaan ng TVJ at ng Tape Incorporated, laging naka-off yung kanyang comment section. Bakit? Kasi takot siyang mabatikos mga kababayan dahil alam niya sa sarili niyang mali yung ibinabalita niya. Ang laki po siguro magbayad ni Yorme mga tagapanood, no? Kaya gano'n na lang kung maipagtanggol ni Banat Bay si Yorme kahit sablay na kahit
Nadiin po siya ng sariling segment na ginagawa ni Yorme, yung mga sinasabi niya. Pero mo sasabihin niya ba naman na walang bodyguard papasok si Yorme sa mga iskinita? Kalokohan po yun. Meron niya silang mga kasama, mga tagapanood. Lalo't hindi mo alam yung sistema dun sa lugar, 'di ba? Meron po yan. Kahit sino naman po pupunta celebrity na may gagawin na show doon, lagi pong may mga kasamang mga bodyguard, mga security yan. Kahit sino po yan, hindi niya po pwedeng sabihin na wala, para pasabihin na pupunta lang dun solo. Kalokohan po yan mga tagapanood. Paano kung nakawin yung mga gamit nila? O paano kung gawan sila ng hindi maganda? Di mananagot ang network diyan, mananagot yung kumpanya nila, mananagot yung Tape Inc diyan, di ba? Kapag may nangyari hindi maganda sa mga host nilang lumalabas sa lansangan. Kaya malabo po yung sasabihin niya na hindi magdadala ng bodyguard. Kalokohan po yun mga tagapanood. May masabi lang po talaga. Maibida lang po talaga ni Banat Bay si Yorme. Ganun po talaga kapag malaki ang bigayan, kailangan malaki din yung paliwanagan. Issues. So yun na po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating paksang tinalakay sa araw na ito. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, etong yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.